Paulit-ulit kayong niloko, parehong mga dealer at mga gumagawa ng sasakyan, kaya hindi umaabot ng 160,000 kilometers ang maraming sasakyan. Narito ang 17 tapat na tips para lumampas sa 500,000 kilometers ang inyong kotse. Bubuwagin natin ang mga mito at payong ayaw ng mga mekaniko. Panoorin hanggang huli, dahil ang huling tip ay saglit lang pero makakatipid kayo ng libo-libong euro sa paggawa. Simulan na. Tip 17. Sundin ang 5,000 km rule para sa langis. Sinusunod mo ba ang oil change interval ng manufacturer? Kung ganoon, sinisira mo lang ang iyong makina. Nakakita na ako ng mga makinang sumunod sa payo ng dealer na 15,000 hanggang 25,000 kilometro ang pagitan. At ano ang nakita ko? Makapal na itim na putik sa bawat ibabaw, sunog na piston, gas-gas na camshaft at baradong oil channels. Kung ayaw mong mapunta ang kotse mo sa junk shop, itigil mo na ang pagsunod sa karaniwang schedule ng maintenance. Sa totoo, dinisenyo lang ang mga numerong yan hanggang matapos ang warranty, hindi para umabot ng 500,000 kilometro. Sa totoong kondisyon, maiikling biyahe, stop and go na traffic at madalas na cold start. Sira na ang langis mo bago pa man ang distansyang yan. Sa talyer ko, langis ay palitan kada 5K kilometer kung mineral o 10K kilometer kung full synthetic. Mas mura ang Fimesta Euro ngayon kaysa 4K Euro na repair. Pero di ka ililigtas ng bagong langis kung binibirit mo agad ang makina tuwing umaga. Tip number 16. Dahan-dahang umandar, huwag i-idle ang makina. Akala mo ba ang pag-idle ng 10 hanggang 15 minuto ay nagpapainit nito? Hindi iyon pagpainit kundi mabagal na pagkasira. Nakabukas na ako ng makinang nanipis ang langis sa gasolina kaya parang itim na tubig na ito. Gas-gas na silindro at walang compression. Lahat dahil sa matagal na pag-idle tuwing umaga. Pagkalipas ng 30 segundo, may gasolinang dumadaloy sa cylinder walls. Sinisira nito ang proteksyon ng langis kaya ang mahal mong synthetic oil ay nagiging walang silbing putik. Gusto mo bang umabot ng 400,000 kilometro ang iyong makina? Paandarin ang makina, maghintay ng 30 segundo at dahan-dahang magmaneho. Mas mabilis itong nagpapainit at nagpoprotekta sa makina. Mas mabilis uminit ang langis habang tumatakbo kaysa naka-idle. Ang proteksyon ay nasa pagtakbo, hindi sa pag-idle. Ang paraang ito ay makakatipid din sa iyo ng maraming gasolina, lalo na kung hindi mo pa nagagamit ang susunod na tip. Tip number 15, huminto agad kapag nag-click na ang bomba. Ang maliit na click na iyon pagkatapos automatikong tumigil ang bomba ay hindi paraan para masulit mo ang binayad mo. Iyon ay likidong gasolina na bumabaha sa iyong evaporation system. Marami na akong napalitang charcoal canister na nasira dahil sa pag-overfill ng tangke. Hindi mura ang mga ito. Nagkakahalaga ng 300 hanggang 800 euro ang kumpuni para sa pinsalang ito. Kailangan ng tangke ng airspace para sa evaporation system. Pag pinuno ito ng husto, papasok ang likidong gasolina sa mga tubo ng singaw, nasisirain ang mga sensor at balbula, at mapupuno ang canister. Nakita kong tumulo ang gasolina mula sa ventilation tubes na parang pumutok na bulsa ng gas. Gusto mo bang tumagal ang kotse mo? Kapag nag-click ang bomba, bitawan mo na. Bawat pilit na pagpuno ay nagpapabawas ng buhay ng iyong evaporation system. At maniwala ka, hindi talaga mura ang mga pagkukumpuning ito. Ngayong naprotektahan na natin ang iyong evaporation circuit, oras na para asikasuhin ang iyong transmission. Tip number 14, huwag maniwala sa mito tungkol sa transmission fluid. Karamihan sa mga driver ay hindi pinapansin ang kanilang transmission hanggang magsimulang dumulas ito. Huli na. Hindi na ito maayos, kailangan ng palitan ng piyesang nagkakahalaga ng libong euro. Di gaya ng langis, ang transmission fluid ay di lang basta dinadagdagan. Selyado ito sa saradong circuit at nasisira habang tumatakbo. Kahit mukhang maayos at pula pa, pagdating ng 100,000 kilometro, puno na ito ng dumi mula sa clutch, metal at barnis. Parang likidong lihang sumisira ito sa iyong mga gear. Pag may sintomas na, huli na ang lahat. Magpalit ng langis kada 80,000 hanggang 100,000 kilometro o 6 na taon. Sa mga hybrid, abot ito ng 150,000 kilometers pero huwag nang sumugal. Nagkakahalaga ito ng 2,500 hanggang 7,000 euro depende sa unit. Mayroon namang isang mahalagang exception. Huwag i-flush ang lumang transmisyon na napabayaan. Maaaring matanggal ang mga depositong nagpapatakbo pa rito. Kung ito ay regular na naalagaan, mag-flush ka. Kung hindi, magpalit ka lang ng langis. At laging gamitin ang likidong inaprubahan ng iyong manufacturer. Huwag na huwag kang lalayo sa orihinal na mga espesifikasyon. Mamaya, may tip ako para mapanatiling bago ang transmission. Pero bago yan, alamin natin ang isang gawaing magastos. Tip 13. Planuhin ang pagpreno para sa iyong preno.
Ang biglang pagpreno ay hindi pagiging sporty. Isa itong buwis na aabot sa daandang euro dahil sa tamad na pagmamaneho. Ang bawat biglang preno ay nagpapainit sa mga disk ng lampas 600°. Sirang disk at brake pad ang abot mo kung laging biglang preno. Para tumagal ito, dahan-dahan lang, bitaw sa gas at mag-engine brake. Ang simpleng pagbabagong ito ay magpapadoble sa buhay ng preno mo at makakatipid ka pa ng malaki. Pag kailangang magpalit ng piyesa, piliin ang dekalidad. Ang murang brake pad ay nakakasira ng disk at umuugong gaya ng sigal. Magbayad na ngayon kaysa gumastos ng malaki mamaya. Narito ang isang tip na madalas makaligtaan pero kailangan ng iyong makina. Tip number 2. Palitan ng coolant bago masira. Ang mga modernong aluminum cylinder head ay nadedeporma sa 110 degrees Celsius. Kaya pwedeng masira ang iyong makina kahit isang beses lang mag-overheat. Isang driver na binaliwala ang temperature light ang nasiraan ng head gasket at gumastos ng 4,000 euro sa repair. Tandaan, pag pumula ang gauge, huminto agad at patayin ang makina. Huwag mong subukang umuwi pa. Walang magagawa ang dasal dito. Tumawag ka ng tow truck. Kung gusto mong tumagal ang iyong makina, magpalit ng coolant kada 3 hanggang 5 taon depende sa uri na ginagamit. Suriin ito buwan-buwan at huwag paghaluin ang magkaibang kulay ng coolant. Pula, berde, dilaw o walang kulay. Gamitin lang ang rekomendasyon ng manufacturer. Ang maling coolant ay magpapakalawang sa sistema, makakasira ng mga gasket at sisirain ang iyong radiator. Kapag nag-overheat ang makina, hindi lang gasket ang problema. Tip 11. Hanapin ang tagas ng coolant. Kung linggo-linggo kang nagdadagdag, pinababayaan mo lang masira ang iyong kotse. May mga driver na buwan-buwan naglalagay ng coolant habang ang tagas sa head gasket ay ginagawa ng basura ang kanilang makina. Hindi basta-basta nag-e-evaporate ang coolant. Kung mababa ito, may tagas ito. Baka may bitak ang radiator, lumang hose o sirang water pump. Minsan, nakatago ito, tulad ng heater radiator na binabasa ang carpet o tagas sa head gasket na umuusok sa tambutsyo. Hindi ito laging kita agad. May tagas na lumalabas lang pag mainit o may pressure. Kaya sinusuri ang circuit gamit ang pressure. Pag malamig, i-pressure test ito at tingnan kung bababa. Ganito natin natutukoy ang problema bago pa ito mangyari. Ang pagdagdag ng coolant ng walang pagsusuri ay pagpapaliban lang ng problema at delikado. At tungkol sa mga banta, huwag mong gawing basurahan ang iyong sasakyan. Tip number 10, bawasan ang kargada. Hindi truck ang SUV mo. Ang dagdag na 5 kilo ay nagpapabigat sa mekanikal kapag nagpreno. Sa talyer ko, marami na akong napalitan na sirang spring, shock, at suspension arm sa mga sasakyang hindi naman dinisenyo para sa ganoong kabigat na karga. Isang kliyente ang nagkarga ng mahigit 350 kilo ng mga gamit para sa isang weekend na proyekto. Matapos ang 2 buwan, sira na ang mga shock, gulong at alignment. Ang libreng trabahong iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 1,400 euro para sa suspension bukod pa sa mga bagong gulong. Tingnan ang pinakamataas na payload ng iyong sasakyan na nakalagay sa etiketa sa gilid ng iyong pinto. Ibawas ang bigat ng walang laman na sasakyan. Iyon ang tunay mong kapasidad sa pagkakarga. Tandaang kasama rin sa bilang ang mga pasahero. Sa bigat ng matatanda at bagahe, malamang ay sagad ka na. Gusto mo bang tumagal ang iyong suspension? Maglakbay ng magaan. Dalhin lamang ang mga bagay na kailangan mo. Ang overloading ay di lang nakakangalay, sinisira rin nito ang iyong sasakyan. Kapag umingit ang iyong suspension sa sobrang bigat, huwag itong balewalain. Susunod na tip para makaiwas sa sira. Tip number 9. Pakinggan ang mga kakaibang ingay. Iba't ibang ingay. Kung tunog horror ang kotse mo, huwag itong idaan sa radyo. Babala iyan. Bawat kakaibang tunog ay hiling ng saklolo ng kotse mo bago pa masira. Paano kaya nagagawa ng iba na marinig ang mga ingay at baliwalain lang ito? Hindi mo talaga mahal ang kotse mo, yan lang ang masasabi ko. Ingay ng belt na 40 euro, sisira ng alternator na 1,200 euro. Ang kalampag ay mula sa sirang CV joint na bumigay at nadamay ang half shaft. Buwang binaliwala ang ingay kaya natuyo ang lifters. Napamahal siya dahil kailangang baklasin ang buong makina. Narito ang paraan. Tukuyin ang ingay. Sa anong mga pagkakataon ito lumalabas? Mainit man o malamig, umaandar o sa humps, ipasuri agad ito. Ang maagap na pag-aayos ay mura lang. Ang mga napapabayaang problema ay sumisira sa sasakyan. Relax lang ang mga naka-automatic. Para ito sa mga nakamanwal at sa gastos sa clutch. Tip 8. Huwag laging nakatapak sa clutch nang walang dahilan. Mukhang balewala ang pag-apak sa clutch, pero unti-unti nitong sinisira ang iyong clutch disc. Maaaring masira ang clutch sa 60,000 kilometers dahil lang nakababad ang paa ng driver sa pedal.
Masamang ugali ito na aabot sa 1,500 euro ang halaga ng repair. Ganito ang nangyayari. Ang bahagyang pag-apak ay nagpapadulas sa clutch. Nagdudulot ito ng init at mabilis na pagkasira ng disc at flywheel. Ang hindi pag-alis ng paa sa pedal ay sumisira sa transmission. Gusto mo bang tumagal ang iyong clutch? Ilayo ang paa sa pedal, maliban na lang kung magpapalit ng gear. Sa stoplight, ilagay sa neutral. Kapag paahon, gamitin ang handbrake para mapanatili ang pwesto, hindi ang clutch. Gawin mo ito at 3 beses ang itatagal ng iyong clutch. Pero kahit naka-automatic ka, may isang masamang ugali na halos lahat ay nagagawa at unti-unting sumisira sa fuel pump mo mula sa loob. Pero may solusyon ako. Tip number 7, sundin ang patakaran ng isang kapat na tangke. Alam kong mahal ang gasolina. Minsan, nagtitiis tayo hanggang sa susunod na karga. Pero ang pagtakbo ng paubos na ang krudo ay delikado at nakakasira sa fuel system mo. Kailangan ng fuel pump ang gasolina bilang pampalamig at pampadulas. Pag tuyo ang tangke, hangin ang nahihigop ng pump kaya nag-o-overheat at nasisira ang mga gasket nito. Nakapagpalit na ako ng mga fuel pump sa mga sasakyang mababa pa ang milyahe. Daan-daang euro ang nasasayang dahil lang pinipilit ng driver na ubusin hanggang sa huling patak. At hindi lang yon. Ang kaunting gasolina ay nagpapagalaw din sa latak sa tangke. Ang duming ito'y napupunta sa filter at injector, sanhi ng palyadong idle, mahinang hatak at pagkasira ng makina. Hindi mo ba kayang magpakarga agad? Sige, pero subukan mong panatilihin na laging may kahit isang kapat na laman ang tangke. Di kailangang laging full tank. Ang mahalaga, umaandar ang sasakyan mo. Tip number 6. Gumamit ng dekalidad na spark plug. Mura lang ang spark plug pero hindi mura ang makina. May mga natanggal akong spark plug na pudpod na at walang kuryente. Pira-piraso na lang ang mga electrode. Nagdudulot ito ng sunog na coil, tunaw na piston at pagsabog sa combustion chamber. Tumatagal ang iridium spark plugs basta't nasa maayos na kondisyon. Sa paggamit, suriin ito mula 80-100 kilometro, lalo na sa direct injection engines na mabilis madumihan. Misfiring, mahirap i-start, palyadong idle at sirang katalisador. Magsisimula lang ito sa mga sirang spark plug na nagkakahalaga lang ng 50 euro. Gusto mo bang tumagal ang makina mo? Pumili ng dekalidad na spark plug na akma sa iyong sasakyan at sundin ang totoong agwat ng pagpapalit, hindi lang yung nakalagay para lang sa benta. May mga makinang tumatagal ng 500 km sa tamang spark plug maintenance, pero may mga nasisira na sa 200 km lang dahil sa mumurahing spark plug. Tip number 5. Gawin ang pagsusuri sa silent block at mga engine support. Sira na mountings ay di uga. Sa halip, binabangga ang chassis ng libu-libong beses kada minuto. Base sa karanasan ko, binaliwala ko ang katok ng ilang linggo. Akala ko'y sa tambutso lang iyon. Hindi pala. Isang umaga, nag-start ako, nagpalit ng gear, at nagsimulang manginig ang buong dashboard na parang jackhammer. Lumabas na naputol pala sa dalawa ang front support. Nagkaroon ako ng swerte na napansin ko ito bago pa ito tumama sa exhaust manifold pero muntik na. Ang engine mounts ay hindi maingay masira kundi traidor. Malalaman mo lang pag tigil na ang powertrain, nginig ang manibela naka-idle, o may kalampag tuwing nag-gear. Dito, kakalat na ang pinsala, baluktot na rod, na puwersang transmission support at tiklop na suporta. Gusto mong maagap na makita ang issue? I-test, apakan ng preno, i-drive, at paandarin sa 2,000 RPM. Kung gumalaw ang makina ng higit sa 2 cm, bakal na ang kumikiskis. Palitan agad ang mga suporta. Gumamit ng orihinal o dekalidad na aftermarket na piyesa para sa iyong kotse. Tip number 4, banlawan ng ilalim ng sasakyan. Ang paghuhugas lang ng labas ng kotse ay pagpapaganda lang. Pabaya ang ilalim, sisira sa kotse mo. Nakaskas ko ang chassis na kinalawang at mabubutas sa distornilyador. Preno hose na naputol, tangking tumutulo. Ang pagkakapareho nila, hindi nagbanlaw ang mga may-ari ng ilalim ng sasakyan. Akala mo'y matagal kalawangin? Mali. Ang maalat na kalsada sa taglamig ay nagdudulot ng permanenteng kalawang. Nakakita ako ng kotseng malinis sa labas, pero marupok na ang suspension. Naputol pa ang brake hoses nito habang humihila ng trailer. Muntik na niyang ikapahamak ang buhay niya. Ang solusyon, gumamit ng high-pressure washer o dumaan sa car wash na may pangbanlaw sa ilalim ng sasakyan. Gawin ito bawat buwan tuwing taglamig o bawat linggo kung nakatira ka sa lugar na may niyebe at asin. At huwag mo ring baliwalain ang panahon ng tag-ulan. Ang putik sa kalsada ay nagbababad sa basa. Hindi ka lang naglilinis, pinoprotektahan mo ang tibay ng iyong sasakyan. Ang susunod na tip ang dahilan kung bakit may sinibak ako. Tip number 3, busisiin ang bawat mabilisang kumpuni. Pumunta ka sa isang dealer para magpa-change oil. Lalabas ka na may estimate na 1,500 euro at may kasamang anxiety attack. Nasa kabilang panig na ako noon.
Nakadalo ako sa mga meeting kung saan tinuturuan ang mga advisor na magbenta ng injector cleaning at brake fluid change para makahanap ng mga mahal na repair. May nagtangkang sumingil pa nga ng throttle body cleaning sa isang bagong sasakyan. Tinanggal ko siya agad sa trabaho. Hindi binabayaran ang mga taong ito para bantayan ang kotse nyo. Binabayaran sila na maabot ang buwan ng target. Di kailangan ng full fuel flush sa 30k kilowari. Di rin dapat i-regap ang spark plugs lalo kung iridium. Pag sinabing itim na ang brake fluid, patingin mo muna. 9 sa 10 beses, ayos pa ito. Paano mag-ingat? Kumuha ng second opinion sa ibang talyer o sa mobile mechanic na walang hinahabol na kwota. Humiling ng mga larawan ng problema. Humingi ng basehan para sa kumpuni. Huwag basta magtiwala para hindi lang mapunta sa bonus ng dealership ang pera mo. Pangalawa, laging linisin ang terminal ng baterya. Ang mga kinakalawang na terminal ng baterya ay mga tahimik na mamamatay. Walang pakialam ang kotse mo kung bago pa ito. Kapag may puting dumi ang mga terminal, mahihirapan ang starter at alternator mo at hihina ang electronics. Maraming sasakyan ang naititirik sa startup problems na madadaan naman sa mabilis na linis gamit ang wire brush. Muntik nang magbayad ng €900 ang isang driver para sa bagong starter hanggang sa pinakita ko ang kapal ng kalawang sa mga terminal niya. Payong talyer. Kada 3 o 4 na buwan, silipin ang baterya. Kapag may puting deposito, linisin agad. Gumamit ng baking soda at tubig o panlinis ng terminal, tapos pahiran ng dielectric grease. Iwas kalawang ito. At huwag tanggalin ang mga kable ng baterya nang di muna tinitiyak ang radio codes at memory settings. May mga sasakyang sensitibo kapag nawalan ng kuryente. Huling tip na madalas baliwalain, pero ito ang pinakamaraming naisalbang makina sa talyer ko. Tip number 1, hilahin muna ang handbrake bago ilagay sa parking. Akala mo ba sapat na ang parking position ng iyong transmission? Napaka-inosente niyan. Nakapalit na ako ng 2 dosenang sirang parking foul. Ito ang mga maliliit na metal na daliri sa loob ng iyong transmission na naglalak dito sa lugar. Pag-park sa ahon ng walang handbrake, itong kawit lang ang pumipigil sa 1.5 toneladang bigat. Hindi ito parking brake, isa lang itong simpleng lock ng transmission. Madalas mo itong gamitin. Kapag nabali ito, baklas ang buong transmission na libo-libong euro ang halaga para hindi gumulong ang kotse. Bago man o luma ang kotse mo, isa lang ang payo ko sa bawat kliyente. Gamitin ang handbrake. Paahon, pababa o patagman, hindi mahalaga. Tinatawag itong parking brake dahil may dahilan. Higpitan muna ang handbrake saka ilagay sa parking position, hindi baliktad. Dahil alam mo na ang 17 tips na ito, lamang ka na sa iba. Pero dapat mo ring iwasan ang mga panlilinlang. Sa susunod, ibubunyag ko ang 13 modus ng mga mekaniko na madalas nakakabiktima. Panoorin ang video ngayon at protektahan ang iyong bulsa bago pa maging hold up ang susunod mong pagpapagawa.